Sa mga hindi nakakaalam ay hindi basta bigla na lang inatake ng Russia ang Ukraine. Sa katunayan, bago pa nagsimula ang digmaan, nagbigay na muna ang Russia ng mga dahilan sa mundo kung bakit daw nila ito ginagawa. Sinabi nila na nililinis daw nila ang Ukraine sa mga Nazi, pinoprotektahan daw nila ang mga Russian speakers at pinipigilan daw nila ang NATO na mas lalong lumapit sa kanila. Paulit-ulit itong ipinakita sa State TV. Sinabi sa mga press briefing at narinig sa iba't ibang balita. Sa una, may mga taong naniwala. Ipinakita rin ng Russia na ang ugnayan ng Ukraine sa NATO ang magiging pinakahuling dahilan Russia kung bakit nila isusugal ang ekonomiya, militar at kinabukasan nila. Pero ang totoo, hindi iyon ng tunay na dahilan. Ang mga iyon ay palusot lang. Mga dahilan lang ito para ilayo ang tingin ng mundo sa mas totoong problema. Ang tunay na dahilan kung bakit inatake ni Vladimir Putin ang Ukraine ay hindi tungkol sa Nazis at hindi rin tungkol sa NATO. Ito ay tungkol sa takot ng Russia na mawalan ng impluwensya, bumagsak ang kanilang ekonomiya. Ngayon aalisin natin ang mga palusot at titignan natin ang totoong dahilan kung bakit nagsimula ang digmaan at kung bakit mahirap para kay Putin na tapusin ito. Para maintindihan lahat ng ito, kailangan muna nating bumalik sa kasaysayan. Mahigit 1,000 years ago, may isang kaharian na ang sentro ay kung nasaan ngayon ng Kyiv, ang capital ng Ukraine. Ang tawag dito ay Kievan Rus, isang grupo ng mga lungsod na pinamunuan ng mga East Slavic leaders at yumakap sa Eastern Orthodoxy, isang uri ng Kristyanismo sa silangang Europa. Ito ang pinagmulan ng maraming kultura sa rehiyong iyon. Sa loob ng maraming taon, parehong sinasabi ng Russia at Ukraine na sa kanila nagmula ang pamana ng Kievan Rus. Pero dito nagkahiwalay ang landas nila. Ang Ukraine ay dumaan sa mahabang panahon ng sariling pag-unlad sa ilalim ng pamumuno ng Poland at Lithuania. Dito nabuo ang wikang Ukrainian kultura at paraan ng pamamahala. Ang Russia, ibang-iba ang pinagdaanan. Nagmula ito sa Grand Duchy of Moscow na daan-daang taon pinamunuan ng mga Mongol. Dahil dito mas naapektuhan ang Russia ng Mongol at impluwensyang galing pa sa China, hindi ng Ukraine o Poland. Makikita ito kahit sa mga salita. Sa simpleng bagay, pareho pa rin ang salita, baka, tubig, puno. Pero sa salita ng pera at kapangyarihan, magkaiba na. Sa Ukrainian, ang salitang pera ay haroshi, galing sa Poland. Sa Russian naman, dengi, galing sa salitang Mongol. Ang salitang treasury sa Russian, kasna, ay galing din sa Mongol rule. Samantalang sa Ukrainian, skarbnitsa, nanatili sa lumang Slavic na salita. Ibig sabihin, kahit ang wika ay nagsasabi ng kasaysayan kung sino ang namuno at kung sino ang naapektuhan. At dito nagsisimulang maintindihan kung bakit hindi simpleng digmaan ang nangyayari ngayon. Sa kabila nito, kapag sinasabi ni Vladimir Putin na ang mga Russian at Ukrainian ay iisa lang na tao, hindi lang ito dahil sa emosyon o pakiramdam. Ang totoo, sinusubukan niyang baguhin ng kasaysayan. Gusto niyang ipakita na ang Russia ang tunay na tagapagmana ng Kievan Rus kahit na hindi iyon totoo. Ang totoo, ang kultura at paraan ng pamamahala ng Russia ay mas galing sa Mongol rule at sistemang imperyo na may impluwensya rin mula sa China, hindi sa mas open at western style na tradisyon ng Kievan Rus. Kaya nang sakupin ng Russia ang Ukraine, hindi lang ito tungkol sa lupa. Gusto nilang angkinin ang kasaysayan ng Ukraine para takpan ang pinagmulan ng sariling imperyo ng Russia. Ito rin ang dahilan kung bakit nagsulat si Putin ng isang mahaba at kontrobersyal na essay noong July 2021 na pinamagatang On the Historical Unity of Russians and Ukrainians. Sa essay na yon, sinabi niya na wala raw karapatang maging hiwalay na bansa ang Ukraine, gawa-gawa lang daw ang Ukrainian identity at proyekto lang daw ito ng ibang bansa para pahinaan ng Russia. Pero nang i-check ng mga eksperto mula sa University of Rochester ang essay na yon, lumabas na halos lahat ng sinabi ay mali o pinalaki. Pero sa ganitong klase ng digmaan, hindi mahalaga ang katotohanan. Ang mahalaga ay kung sino ang makokontrol sa kwento. Para sa mga namumuno sa Russia, ang paglayo ng Ukraine ay hindi lang talo sa politika. Ito ay banta sa mismong identidad ng Russia. Ayon kay Dmitry Trenin, dating pinuno ng Carnegie Moscow Center, ang pagkawala ng Ukraine ay parang pagkawasak ng puso ng kasaysayan ng Russia. Sa madaling salita, kapag naging malaya, maayos at nakatuon sa kanluran ng Ukraine, nabubunyag ang kasinungalingan na ang Russia ang natural na tagapagmana ng Kievan Rus. Ipinapakita nito na ang pagiging imperyo ng Russia ay hindi minana.
Kinuha ito sa pamamagitan ng pananakop. Pero hindi lang ito tungkol sa kasaysayan at kwento ng bansa. Ito rin ay tungkol sa kaligtasan ng Russia sa modernong mundo. Sa loob ng maraming taon, umaasa ang ekonomiya ng Russia sa langis at gas. Noong mga mid-2010s, halos 45% ng budget ng gobyerno ay galing lang sa oil at gas exports. Pero may problema. Unti-unti nang tinatalikuran ng mundo ang fossil fuels. Ayon sa forecast ng Goldman Sachs, pagsapit ng 2035, halos lahat ng bagong sasakyan sa EU at 7 out of 10 sa US ay electric vehicles na. Ang European Union ay may malinaw na plano na tuluyang kumalas sa energy ng Russia bago matapos ang dekada. Ang China naman ay gumagawa ng Belt and Road Initiative, isang malaking proyekto para diretsong kumuha ng oil at gas mula sa Middle East na posibleng hindi na kailanganin ng Russia. Dagdag pa rito, habang mas seryoso ang mundo sa climate change, kumukonti ang bumibili ng pangunahing produkto ng Russia. Ibig sabihin, malinaw na ang direksyon. Hindi na kayang buhayin ng Russia ang sarili nito sa oil at gas sa mahabang panahon. Lalo na ngayon na mas dumami ang produksyon ng energy ng US at mas lumapit ang US sa Europe na dati ay pinakamalaking customer ng Russia. At dito nagtatagpo ang lahat, kasaysayan, identity at ekonomiya. Sa totoo lang, namamatay na ang lumang paraan ng kita ng Russia. Simula pa noong bumagsak ang Soviet Union, umaasa na lang ang Russia sa oil at gas para mabuhay ang ekonomiya nila. Pero hindi sila naghahanap ng ibang pagkakakitaan at ngayon hindi na iyon gumagana. Dito pumapasok kung bakit napakahalaga ng Ukraine. Ang Ukraine ay nakaupo sa ilan sa pinakamahalagang likas na yaman sa buong mundo. Una, coal. Ang Ukraine ay may ikawalong pinakamalaking coal deposit sa mundo at ikalawa sa buong Europa na may higit 38 billion tons ng reserba. Pero mas mahalaga ito, mahigit 90% ng coal na ito ay nasa Donbas, ang eksaktong lugar na pinag-aagawan ng Russia simula pa noong 2014. Pero mas mahalaga pa kaysa coal ang mga mineral ng Ukraine. Mayroon silang iron ore, halos 1/4 ng laki ng reserba ng Russia, pero mas dikit-dikit at mas madaling kunin at sapat na infrastructure, ibig sabihin may daan, riles at pabrika na. Mayroon din ang Ukraine ng manganese, nickel at chromium, mga metal na kailangan sa modernong industriya. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay ito, lithium at rare earth elements. Sa panahon ngayon, electric vehicles ay kailangan ng lithium batteries at ang green energy ay umaasa sa rare earth metals. Sa madaling salita, ang lithium ang bagong oil ng mundo. May malalaking lithium deposits ang Ukraine na hindi pa nagagalaw at may maayos silang industriya para iproseso ito. Ang Russia, halos walang lithium at luma at mabagal ang industriya nila. Isipin mo ito. Ang Russia ay kumikita sa oil at gas na unti-unti nang tinatalikuran ng mundo. Ang Ukraine ay may mga yaman na pinakakailangan ng mundo sa susunod na daang taon. Kung ma-develop ng Ukraine ang mga yaman na ito ng mag-isa, lalo na may Western investment at EU integration, lalakas ang Ukraine habang mas lalong mawawalan ng saysay ang Russia. At hindi pa doon nagtatapos. Mayroon ding natural gas ang Ukraine. Ayon sa opisyal na bilang, nasa humigit kumulang 1.1 trillion cubic meters ang reserba nito. Pero ayon sa ibang ulat, pwedeng umabot ito sa 5.4 trillion cubic meters, halos 5 times na mas malaki. At saan naroon ang karamihan nito? Donbas at ilalim ng Black Sea, mga lugar na matagal nang tinatarget ng Russia. Kung sakaling makontrol ng Russia ang mga nasakop na lugar, maaari nitong makamkam ang halos 80% ng natural gas ng Ukraine. At iyan ang isa pang napakalaking dahilan kung bakit patuloy ang laban ng Russia. Sa kabila nito, ang digmaang ito ay hindi lang tungkol sa lupa. Ito din ay tungkol sa pagkontrol ng mga yaman na magpapasya kung alin sa mga bansa ang magiging mahalaga sa ekonomiya ng 21st century. Sa buong kasaysayan, madalas nagsisimula ang digmaan dahil sa yaman. At ngayon umuulit lang ang nangyari noon. Pero may isa pang mas malaking problema na nagtutulak kay Vladimir Putin. Isang problemang bihirang pag-usapan, pero mas delikado pa. Nauubusan na ng tao ang Russia. Bago bumagsak ang Soviet Union noong 1989, ang Russia ay may average na 2.01 na anak bawat babae. Yan ang minimum na kailangan para hindi lumiit ang populasyon.
Pero nang bumagsak ang Soviet system at gumuho ang ekonomiya noong 1990s, bumagsak ng husto ang birth rate. Umabot ito sa 1.16. Sa loob ng 14 na sunod-sunod na taon, hindi na ito umabot sa 1.4. Ano ang resulta? Ang populasyon ng Russia ay 148 million noong 1991. Naging 137 million pagsapit ng 2022. Ibig sabihin, 7 milyong tao ang nawala. At mas bumibilis pa ang pagbaba. Ayon sa United Nations, posibleng bumagsak ang populasyon ng Russia sa pagitan ng 74 at 112 million bago matapos ang siglo. Kung ganito ang mangyari, maaring mawala ang 25 hanggang 50% ng populasyon ng Russia sa loob ng 75 years. Mas malala ito kumpara sa global population decline na tinatayang nasa 20% lang. At may mas masamang epekto pa. Dahil sa kaunting ipinanganak noong 1990s at early 2000, kulang ngayon ng Russia sa mga kabataan na nasa 20s at 30s. Ito ang mga taong dapat nag-aasawa at nagkakaanak ngayon, pero kulang sila sa bilang. Kaya ang nangyayari ay paulit-ulit na problema. Kaunting magulang, kaunting anak, mas kaunting magulang sa susunod na henerasyon. Mas lumalala ang sitwasyon bawat taon. At imbes na ayusin ito gamit ang immigration, lalo pang pinalala ni Putin ang problema. Noong 2000, hinigpitan ng Russia ang pagpasok ng mga dayuhan. May mga patakaran na, base sa lahi, relihiyon at wika. Lalong naging mahigpit ang batas noong 2002. At kahit niluwagan ito noong 2005, binigyang diin ni Putin na Russian speakers lang ang prioridad. Ang resulta, noong 1994, halos 1.15 million ang legal immigrants. Pagdating ng 2004, bumagsak ito sa 70,000 na lang. Ginawa ito ni Putin dahil gusto niyang panatilihin ng Russia bilang Orthodox, ethnically Slavic at pare-pareho ang itsura, wika at pag-iisip. At dito nagiging mahalaga ang Ukraine. Noong tuluyang nagsimula ang digmaan noong 2022, may humigit kumulang 41 million people ang Ukraine, halos 1/3 ng populasyon ng Russia noon. Mas mahalaga pa rito, halos 90% ng mga tao roon ay Ukrainian o Russian. Magkalapit ang kultura at wika. Mas siksik din ang Ukraine, 70 people per square kilometer, kumpara sa Russia na mas mababa sa 9. Sa pananaw ni Putin, ang Ukraine ay pwedeng magsuporta sa ekonomiya ng Russia dahil sa dami ng tao. Kung natuloy ang orihinal na plano ng Russia at nabagsak ang gobyerno ng Ukraine sa loob ng 3 araw, maari sanang maisama ang 40 million bagong mamamayan sa Russia sa loob lang ng ilang linggo. Oo, may problema rin sa birth rate ang Ukraine noon. Pero noong 2010s, bumuti ulit ang bilang ng ipinapanganak habang gumaganda ang ekonomiya at lumalapit ang Ukraine sa Europe. Ibig sabihin, hindi lang lupa ang makukuha ng Russia, kundi mas bata at mas masiglang populasyon na pwedeng magligtas sa Russia mula sa pagliit ng populasyon. Pero may isa pang bansa sa larong ito na ayaw masyadong banggitin ng marami. At posibleng ito ang pinaka-importanting factor sa lahat. Walang iba kundi ang China. Gustong ipakita ng Russia na isa itong malayang at makapangyarihang bansa na kayang magdesisyon para sa sarili. Pero ang totoo, unti-unti nang nagiging sunod-sunuran ng Russia sa China. At ang digmaan sa Ukraine ay bahagi ng desperadong pagsubok ng Russia na manatiling independent kahit kaunti na lang ang natitira. Noong 2014 matapos sakupin ng Russia ang Crimea, pinatawan sila ng sanctions ng kanluran. Ibig sabihin, hinarangan ng Russia sa pera, kalakalan at merkado. Dahil dito napilitan ng Russia na humanap ng bagong buyer ng oil at gas. At sino ang handang bumili? China. Pero sa kondisyon ng China, 1 taon matapos magsimula ang digmaan, ibinenta ng Russia ang natural gas nito sa China sa $271 kada 1,000 cubic meters. Sa Europe dati $481 ang presyo. Ibig sabihin binenta ng Russia ang gas nito sa China ng mas mura. Pagsapit ng mid-2024, umabot sa $244 billion ang palitan ng kalakalan ng Russia at China. Ginawa nitong China ang pinakamalaking trading partner ng Russia. Pero may mahalagang punto rito. Hindi tinitingnan ng China ang Russia bilang kapantay. Para sa China, ang Russia ay taga-supply ng murang energy at pinanggagalingan ng raw materials. Sa madaling salita, parang supplier lang ang Russia para sa industriya ng China. At dito lalo pang nagiging mahalaga ang Ukraine. Hindi lang para sa Russia kundi para rin sa China. Ang China ay factory ng mundo.
Pero dalawang bagay ang kailangan nito para magpatuloy. Siguradong supply ng energy at mga mineral para sa green energy. Kaya agresibong hinahabol ng China ang lithium, rare earth elements at industrial metals. Dahil kung sino ang may kontrol sa mga yamang ito, siya ang maghahari sa ekonomiya ng 21st century. At saan marami ang mga yamang ito? Sa Ukraine. Kung masakop ng Russia ang Ukraine, magkakaroon ng indirect control ang China sa mga yaman na yon dahil hawak nila ang Russia sa ekonomiya. Pero kung manatiling malaya ang Ukraine at makipag-ugnayan sa kanluran, mawawalan ng access ang China sa napakahalagang yaman. Ito ang dahilan kung bakit itulak ng China ang peace deal na papayagang manatili sa Russia ang mga nasakop na lugar. Hindi dahil mahal ng China si Putin. Hindi dahil may pakialam sila sa kasaysayan ng Russia. Yaman lang ang mahalaga sa China. Kung makakuha ang Russia kahit bahagi lang ng Ukraine, lalo na ang Donbas at Black Sea Coast, mapupunta sa impluwensya ng China ang ilan sa pinakamahalagang mineral sa mundo. Para kay Vladimir Putin, ito ang baluktot na lohika. Kung mawawala ang Ukraine, lubos na aasa ang Russia sa China at murang energy lang ang maiaalok nila. Pero kung makokontrol nila ang resource-rich na bahagi ng Ukraine, may papantapat sila sa China. May leverage pa sila. Pero lahat ng ito, kasaysayan, yaman, populasyon, pressure ng China, ay may mas malalim na ugat. Ang pagiging imperyo ng Russia. Mahigit 300 taon ng imperyo ang Russia. Mula kay Peter the Great hanggang sa Soviet Union na kumontrol sa Eastern Europe, nakasanayan ng Russia ang pananakop. Ang maikling panahon matapos ang 1991, kung kailan hindi sila lumalawak ay itinuring lang bilang panandaliang kahinaan. Si Putin ay lumaki sa panahon ng Soviet Union, sinanay sa KGB. At naniwala na ang lakas ng Russia ay nasusukat sa lawak ng lupang kontrolado nito. Para sa kanya, ang Russia na hindi lumalawak ay isang Russia na, mahina, napahiya at wala nang takot ang mga kapitbahay. At ito ang dahilan kung bakit hindi lang simpleng digmaan ng Ukraine. Ito ay laban ng isang imperyo na ayaw tanggapin na tapos na ang panahon nito. Ganun pa man, may pattern talaga ang ginagawa ni Vladimir Putin. Noong 2008, sinalakay ng Russia ang Georgia at sinuportahan ang mga grupong humiwalay sa Abkhazia at South Ossetia. Dahil may aktibong labanan at alitan sa lupa, hindi na pwedeng sumali ang Georgia sa NATO. May patakaran ng NATO. Ang bansang may digmaan o alitan sa teritoryo ay hindi pwedeng maging miyembro. Ginamit ng Russia ang patakarang ito para harangin ang Georgia sa kanluran. Ganito rin nang nangyari sa Moldova sa rehiyong Transnistria, Azerbaijan, sa issue ng Nagorno-Karabakh, sa tulong ng Armenia noon, at sa Central Asia, kung saan patuloy na sinusuportahan ng Russia ang mga grupong kampi sa Moscow. Sa madaling salita, pare-pareho ang galaw. At isa lang ang kasunod sa pila, Ukraine. Pero may isang malaking pagkakaiba ang Ukraine. Ang Ukraine ang pinakamahalagang bansa sa dating Russian Empire. Ito ay mas malaki, mas mayaman, mas maraming tao at mas mahalaga sa strategy kaysa sa ibang dating Soviet republics, maliban sa Russia mismo. Kung masusupil ni Putin ang Ukraine, mapapatunayan niyang pwede pang buhayin ang Russian Empire. Pero kung mabigo siya, tapos na ang imperyo, tuluyan. Ito ang dahilan kung bakit ginamit ni Putin ang salita at simbolo ng World War II, tinawag ang digmaan na laban daw sa fascism, at inihalin tulad ito sa panalo ng Soviet Union noong 1945. Pero malinaw ang totoo, hindi siya nakikipaglaban sa Nazis. Nakikipaglaban siya para ipakitang mahalaga pa rin ang Russia, na totoo pa rin ang kapangyarihan nito at kaya pa rin nitong diktahan ang mga kapitbahay. Ang problema, tumanggi ang Ukraine. Ang bansang tinawag ni Putin na gawa-gawa at hindi tunay na bansa ay nagkaisa at lumaban. Ang mga Russian speakers sa silangang Ukraine na inaasahan ni Putin na sasalubong sa Russia ay sumali pa nga sa Ukrainian military. Lahat ng inaakala ni Putin ay mali, na mahina ang Ukraine, na sobrang lakas ng Russia at na walang pakialam ang kanluran. Ngayon narito ang pinakanakakabahalang katotohanan. Hindi na kayang tapusin ni Putin ang digmaan. Matapos ang 3 years ng labanan, tinatayang 1.3 million Russian casualties, ekonomiyang nakasentro na sa digmaan at halos kumpletong isolation sa mundo, itinaya ni Putin ang lahat, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pangalan sa kasaysayan at ang kanyang personal na kaligtasan. Kung tatapusin niya ang digmaan ng walang malinaw na panalo, aaminin niyang bigo siya. Lalabas na. Sinayang niya ang yaman ng Russia
winasak ang militar at ibinaba ang bansa sa ilalim ng impluwensya ng China para sa wala. Sa loob ng 20 taon, pinili ni Putin ang kanyang mga kaalyado mula sa Siloviki, mga makapangyarihang tao mula sa security services at malalaking industriya. Sila ang yumaman sa ilalim ng kanyang pamumuno at para sa kanila si Putin ang daan para maibalik ang imperyo. Kung bigla siyang makikipagkompromiso, maaaring isipin nilang tapos na ang silbi niya. Hindi ito haka-haka. Noong 1991, tinangka ng mga leader ng KGB na pabagsakin si Gorbachev dahil sa tingin nila ay pinagtataksilan niya ang Soviet Union. Pwede itong maulit. Ang pinakamalalapit kay Putin ang siyang pinakamapanganib sa kanya kapag nagmukha siyang talunan. At may isa pang bitag. Inayos na ng Russia ang buong ekonomiya nito para sa digmaan. Noong 2025, umabot sa around 40% ng national budget ang military spending. Dahil dito may maraming taong umaasa sa digmaan, defense companies, sundalo at pamilya nila, mga manggagawa sa defense factories, at pulis na tumaas ang sahod para sa kanila ang digmaan ng kabuhayan. Kung biglang matapos ito, babagsak ang ekonomiya at milyon ang mawawalan ng kita. Ibig sabihin, ang mga dating taga-suporta ay magiging kalaban at kahit inaamin ng Russia na hindi nila kayang ipagpatuloy ang digmaan sa parehong antas at babawasan ang budget sa 2026, hindi pa rin malinaw ang tunay na kagustuhan ni Putin na tapusin ito. At iyan ang dahilan kung bakit napakadelikado ng sitwasyon. Ang mga tigilan putukan na iniaalok ni Vladimir Putin ay hindi talaga para sa kapayapaan. Ganito ang gusto niya. Ibigay ng Ukraine ang ilang lupain, maging neutral o bawal sumali sa NATO, bawasan ang sandata ng Ukraine habang mananatili sa Russia ang lahat ng nasakop nito. Alam ni Putin na hindi ito tatanggapin ng Ukraine. At yun mismo ang plano. Kapag tumanggi ang Ukraine, sinasabi ng Russia na ang Ukraine daw ang ayaw ng kapayapaan. Kaya may dahilan daw silang ipagpatuloy ang digmaan. Mas delikado pa rito, naniniwala si Putin na kakampi niya ang oras. Sa isip niya, mas malaki ang Russia, mas sanay sa hirap at mas handang magtiis ng maraming namamatay kumpara sa mga demokratikong bansa. Pero kapag tiningnan ang tunay na bilang, nakakatakot ang lalabas. Kung magpapatuloy ang digmaan sa kasalukuyang takbo, aabutin ng mahigit 200 taon bago masakop ng Russia ang buong Ukraine. At sa panahong iyon, maaring umabot sa 100 milyon ang casualties ng Russia, halos 75% ng populasyon nito ngayon. Ibig sabihin, ilang henerasyon ng Russians ang mauubos at parehong bansa ay maiiwan na parang guho para kay Putin, kahit ito ay maaring katanggap-tanggap. Basta mailista siya sa kasaysayan bilang huling pangulo ng Russia. Sa pinakasimple na paliwanag, ito ang dahilan kung bakit sinalakay ng Russia ang Ukraine. Kailangan ni Putin ang lupa ng Ukraine, ang likas na yaman nito, ang mga tao nito, at higit sa lahat ang kasaysayan nito. Gusto niyang burahin ang hiwalay na pagkakakilanlan ng Ukraine para magmukhang tama at lehitimo ang pagiging imperyo ng Russia. Kailangan niya ang yaman ng Ukraine para palitan ang bumabagsak na ekonomiya ng Russia. Kailangan niya ang populasyon ng Ukraine para ayusin ang problema ng Russia sa kakaunting ipinapanganak. At higit sa lahat, kailangan niya ng kahit anong panalo para mapatunayan sa mga tao sa Russia at sa mga malalapit niyang kaalyado na may saysay pa ang kanyang pamumuno. Pero nabigo siya. Ang Ukraine ay mas matatag kaysa inaasahan, mas nagkaisa at mas mahusay lumaban. Ang militar ng Russia ay lumabas ang katiwalian at kahinaan. Ang ekonomiya ng Russia ay nabuhay lang sa sanctions dahil lalo itong umasa sa China. At nakita ng mundo ang katotohanan. Ang kapangyarihan ng Russia ay halos nakatayo na lang sa nuclear weapons. Ang tunay na dahilan ng digmaang ito ay desperasyon. Isang dating makapangyarihang imperyo na may bumabagsak na ekonomiya na pinamumunuan ng isang tumatandang diktador na naniwalang pananakop ang solusyon sa lahat. Yan ang katotohanang bihirang sabihin ng marami. At yan ang dahilan kung bakit malayo pa sa pagtatapos ang digmaang ito.